Courage, open every door, meant for every Rizaleño. Huwag kang matakot masaktan, huwag kang matakot mawalan, at huwag kang matakot na may umaalis. God is with us. More than 2 decades of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. Will carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first Your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanang pagkakat iyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry at ng himpilang 101.7 Radyo Natin. Kami po ang inyong kaibigang kabataan na makakasama po sa tanghali pong ito. Ako po si Joshua Raven Gonzales at meron po tayong kasamang guest na galing pong Hope Channel. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si MJ Tanyada and masaya po ako na makasama kayo sa oras na ito. Ayan. Sa loob po ng isang oras, sa last Sunday po ng taong ito, ay kami po ay nagagalak na makasama po natin kayo ngayon sa atin pong talakayan sa isa pong napapanahong mensaheng may kinalaman sa kung paano po bilang mga kabataan at sa iba na rin po na kung paano po tayo mapalapit kay Kristo. Kaya naman sa oras po na ito ay akin pong binabati ang atin pong patuloy na listeners sa kanilang mga tahanan via radio, ganoon na rin sa atin pong mga Facebook Live. At binabati ko rin po ang aking mga magulang, ayan, na nakikinig sa aming bahay, kay Mama. Ayan, baka ikaw, Sister MJ, may gusto kang batiin. Binabati ko rin po ang lahat ng mga tagapakinig natin sa oras na ito sa ating radio, ganoon din po sa ating mga Facebook page at nawa ay ma-enjoy nyo po ang last days ng ating pang 2025 at mapasok ang 2026 ng puno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ayan, at happy holidays po sa ating lahat, no? At kami po ay masaya na makasama po namin kayo sa atin pong talakayan. Kung meron po kayong nais na ipabati or nais na katanungan, i-message nyo lang po sa number na 09500-737477. Ulitin ko po, 09500-737477. Or pwede nyo rin pong i-comment sa atin pong Facebook Live. At i-share na rin po nang sa ganyan ay mas marami pa pong makapakinig ng atin pong napapanahong mensahe. At bago po tayo magpatuloy sa atin pong talakayan, ay magkakaroon po muna tayo ng isang musical offering at pagkakalooban po tayo ng isang opening prayer. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami ring namamatay. Agos
Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung itagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, pag-iingat na patuloy po namin nararanasan. At sa oras po na ito, amin pong inilalapit ang bawat isa sa amin pong gagawing pag-aaral na inyo pong salita. Ganun din po Panginoon, samahan kami at naway matutunan namin ito ng bukas sa aming pong puso at isipan. At ganun din, magamit namin ito sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay at makapagpalapit lalong higit sa inyo at makapagpalakas sa aming pong relasyon, sa aming kapwa at ganun din sa amin pong sarili na patuloy na magkaroon ng magandang kalusugan. Patawarin po kami sa aming mga nagawang pagkukulat at pagkakasala. Ito ng pasamat na lang namin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. At bagamat siesta po ngayon, ay atin pong sama-samang pakinggan at pag-aralan. Kung meron po kayong libro na mensahe para sa mga kabataan or messages to young people, tayo po ay nasa chapter 72 na po ng ating pong talakayan na may title na Pangangalaga ng Kalusugan. Ngunit, bago ko po simulan ang ating pong talakayan, meron lamang po akong mga gustong sabihin or itanong sa atin, no, na bagamat sa atin buhay, no, nakakaranas tayo ng kung paano natin alagaan yung ating mga gamit, no, hindi lang mga bagay na kagaya ng cellphone, di ba? Madalas natin iniingatan yan kasi nandyan yung ating mga contacts, mga phone books, or di naman kayo mga sasakyan, motor, kotse, or mga iba't ibang mga gadgets o yung ating mga bahay. Kung paano natin ingatan, makita natin kung paano pagandahin, kung paano i-maintain. Pero paano po kaya kung yung ating katawan, minsan ay ito po ay yung templo ng ating po Panginoong Diyos, ay paano po ba natin ito inaalagaan araw-araw? So sa chapter po na ito, ay atin pong malalaman kung paano po ba natin maaalagaan at kung paano po tayo bigyan ng paalala sa kung paano po natin dapat ingatan yung atin pong kalusugan. Especially ngayon, dahil madaming kainan, madaming mga kung saan-saan tayo pupunta para kumain, makipag-celebrate ng bagong taon. Kaya naman napakaswerte po natin sa oras na ito, sa hapong ito, dahil pag-aaralan po natin kung ano ba ang tamang pangangalaga sa atin pong kalusugan. At ganoon din, katulad po ng sinabi ni Joshua, na samahan niyo po kami na pag-aralan ang salita po ng
ating Panginoon sa pamamagitan po ng Messages to Young People na aklat. So, atin pong simulan, basahin po natin. Sabi po dito, ang kalusugan ay isang pagpapala, narito'y kakaunti ang nagpapahalaga. Ibig sabihin, yung kalusugan natin ay napakahalaga, pero iilan lamang ang nagpapahalaga dito. Gayunman, sa kalakhang bahagi, ang kayahan ng ating lakas ng isip at katawan ay dito nasasalig. Ang ating mga bugso ng kalooban at simboyo ng damdamin ay may kanya-kanyang lugar sa ating katawan at ito ay dapat maingatan sa pinakamabuting kalagayang pisikal at sa ilalim ng mga impluwensyang pinaka-espiritual upang ang ating mga talento ay magamit na mabuti. Medyo malalim yung ibang mga words pero para po mas maintindihan natin, ang kalusugan po natin yung pinaka-source ng lahat. Kasi dito po nanggagaling yung kalakasan natin physically. Ganon din kapag, pansin mo Josh, kapag hindi tayo nakakakain ng maayos or kulang tayo sa sustansya, parang mahina yung katawan natin. And at the same time, nagkakaroon tayo ng problema emotionally, 'di ba? Ganon. So, makikita po natin na lahat ng mga nangyayari sa atin pong katawan, sa atin pong sarili, yung mood natin, nakadepende din po ito sa mga kinakain natin at lalong higit sa kalusugan natin. Sabi din po dito, anumang bagay na nakakabawas ng lakas ng katawan ay nagpapahina sa isip. Yun po yung sinasabi natin kanina. At nababawasan ang kakayahan nito na kumilala ng pagkakaiba ng matuwid at mali. Ayan, 'di ba? Napag-usapan natin 'yon. Meron ka bang any side comments, Josh? Diyan sa sa paalala ka agad sa atin yan eh. Once na sabi po diyan ay bigyan po natin ng pagpapahalaga. Although sinabi po sa umpisa na kakaunti lamang yung nagbibigay pahalaga doon sa kanilang pag-iingat sa pangangatawan. I hope and I pray na isa tayo doon mga kapatid, no, mga kaibigan, na isa tayo sa nagpapahalaga sa ating mga pangangatawan dahil alam naman po natin na once na bumigay ang ating pangangatawan, sino po ba ang tutulong kundi tayo lang rin naman, kasi kung ano yung ating inintake sa ating pangangatawan, yun lang rin naman po yung magiging result or yung kumbaga yung effect ng ating pong kinakain sa ating pangangatawan. Kaya once na tayo ay nakulangan, no, unang-una sa agahan, ayan, dyan po talaga mas kumukuha ng nutrients yung ating pangangatawan sa agahan talaga mga kapatid. Wag po natin i-skip ang pagkain natin sa agahan dahil alam ko po yung iba sa atin, no, minsan nakakalimutan na natin kumain ng agahan. Anong oras na kumakain? Alas 10, alas 11, agahan pa ba yun mga kapatid? Baka tanghalian na yun, no? Kumbaga yung ating pangangatawan nag-a-adjust din based sa atin pong actions mga kapatid. Kaya wag po natin nahayaan na yung atin pong tinatawag na body clock ay magbago doon rin po sa atin pong environment mga kapatid. Totoo yun, kasi kapag kumbaga pinabayaan natin yung sarili natin, hindi lang pati tayo yung naapektuhan, kundi lahat ng tao sa paligid natin, at hindi lang yung tao sa paligid natin, kumbaga yung mga everyday na ginagawa natin. For example, tayo lang yung inaasahan ng ating mga mahal sa buhay, na tayo yung nag-work. Pero dahil sa sobrang trabaho natin, napagod tayo, nakalimutan natin kumain, or di kaya naman di na tayo nakakainom ng tubig, no? Napabayaan natin at nagkasakit tayo, nagkaroon tayo ng absent. So, ibig sabihin, absent, di ba, minsan, no work, no pay. So, yung iba sa atin. So, wala din tayong mapaprovide ngayon sa family natin, which is, malaking epekto din yun sa kanila. Sabi nga din dito, ang maling paggamit ng lakas ng ating katawan ay nagpapaikli ng panahon ng kanilang buhay. Ayan po isang paalala sa atin na kapag hindi po natin nalagaan ang ating pong sarili, tayo po ay mapapadali ang atin pong mga buhay na maaaring magamit para sa ikaluluhati ng Diyos, at ito ay hindi nagpapaging angkop sa atin upang matapos ang gawaing ibinigay ng Diyos sa atin upang gawin. So kanina po, yung mga nabanggit natin, ito yung mga pangangailangan natin bilang mga tao. Pero dahil po anak tayo ng Diyos, dahil tayo po ay nag-aaral din ng salita ng ating Panginoon, pinapaalalahanan din po tayo palagi, na gamitin natin yung lakas natin sa mga mabuting bagay, na tayo ay gumawa din ng mabuti para po kumbaga may share din natin sa ibang tao yung kabutihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Pero kung sa maling
bagay natin ibibigay yung lakas ng katawan natin, ay magkukulang din po tayo. Ano po? Sabi din po dito, sa pagpapahintulot sa ating mga sarili na bumuo ng mga maling kaugalian sa pamamagitan ng pagpupuyat sa gabi. Ayan, ano po? Sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga ganas sa pagkain, sa ikasasama ng kalusugan, inalalatag natin ang saligan para sa paghina. Alam mo, natutuwa nga ako kasi ngayon, meron tayong mga TikTok influencers, YouTube influencers, or social media influencers in general na sila yung nagpo-promote ng kalusugan. Kumbaga, 'di ba, nauso yung running era. Na-try ko rin nung February ngayong taon. Okay. Nasa isip ko 2026 na. So na-try ko din this February na magtumakbo, na mag-running, at naranasan ko din na iba talaga yung epekto din sa katawan kapag nagkakaroon tayo ng exercise. Mabuting tulog, ano po, isa yon sa mga nagpapaganda ng mood natin. Pero pag hindi natin nabibigyan ng chance na mag-renew yung sarili natin, yung katawan natin, parang ang down ng emotion natin. Ikaw ba? Ano mo dun? Based dun sa sinabi mo, Sister MJ, yung paggamit natin ng everyday actions natin, kasi minsan di na natin napapansin na exhausted na pala, pagod na pala yung katawan natin kakatrabaho. Pero pinipilit pa rin tayo ng mind natin, ng isip natin, ng work lang ng work, di na natin napapansin na yung atin palang sarili. Nakalimutan na rin natin alagaan. Especially, nagpupuyat na po tayo, no? Kumbaga, parang iniisip na natin na pag hindi ako nag-work, parang wala akong bibigay na output. Kasi, kumbaga, parang tayo yung nagiging source of foundation, gano'n na rin yung everyday expenses natin sa atin pong family. Yan. Kumbaga, magbigay tayo ng extra effort din para sa ating sarili, like exercise, wag po natin kalimutan yan. Although, yung paglalakad lamang po ng kahit 30 minutes sa ating pong bahay, no, ikot-ikutin lang natin yung bahay natin dyan. Although, maliit lamang, pwede po tayo lumabas yan sa kanto, maglakad-lakad tayo. Malaking bagay na po yun sa ating pangatawan na ma-renew yung mga toxins na nakatago sa atin pong mga pawis, no? Dahil yung pag nagpapawis talaga tayo ay dun lumalabas na parang mas gumagaan yung pakiramdam natin. Sabi nga ng aking boss, no, na minsan lang ako magpawis pero ang sarap sa pakiramdam na nagpapawis ako kasi hindi ko na siya nagagawa, although maglakad, mag-exercise, kasi pupunta lamang ako sa labas, magmomotor na ako. Ayoko maglakad kasi nakapagod. Pero once na nakapaglakad ako, makapag-exercise, makapagliwaliw, magamit ko ba yung energy ko sa mga gawain, parang mas nare-refresh. Ganon din sana tayo mga kapatid, no? Huwag natin hayaan yung ating sarili na i-exert natin yung ating kalakasan sa pang trabaho lamang. Magbigay din tayo ng effort, although especially sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Totoo yan, ano? Especially sa mga office workers na nasa office lang, naka-aircon, di ba? Nakaupo lang. Nakaupo lang. Ako, parang tamang-tama ako nito. Tamang-tama tayo dyan, mga kapatid. Kasi po, ang work natin minsan, video editing, pero kailangan pa rin natin magbigay ng effort para po magkaroon din tayo ng walking. Alam mo, may share lang po ko sa inyo mga kapatid, ang sabi po sa akin ng isa pong kaibigan ko doon po sa Pasay, sabi niya, pwede nating ma-achieve ang 10,000 steps dahil kung sa isang oras maglalaan tayo ng at least 3 minutes sa walking, ma-achieve po natin yung 10,000 steps. Kasi kung isipin natin, parang ang dami ng 10,000 steps na kailangan kong ubusin sa isang araw. Pero hindi naman po yun necessary na isang beses mo lang gagawin, dapat maka 10,000 steps ka. Ang 10,000 steps po ay goal sa isang araw. At ang isang araw ay meron pong 24 hours. So, pwede tayo, halimbawa, nakaupo tayo ngayon, 1 hour, or anong ginagawa natin. Sa 1 hour na yun, pwede tayong magbigay ng 3 minutes sa paglalakad. So kung kukumputin natin, pwede po nating ma-achieve yung 10,000 steps na yun a day. So yun yung magandang balita na marami tayong pwedeng magawa para ma-maintain natin yung kalusugan natin. Ang kailangan lang po natin ay disiplina at ganun din po ng commitment. So ipagpatuloy po natin.
Sabit po dito, ang mga iyon ay nagpapaikli ng kanilang mga buhay sa gayoong paraan at hindi nagpapaging angkop ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa pamamagitan ng di pagpapahalaga sa mga batas ng katalagahan ay nagkasala ng pagnanakaw sa Diyos. Bakit po sinabing nagkasala sa pagnanakaw sa Diyos? Dahil di ba po, ang sabi, ang atin pong katawan ay templo ng atin pong Panginoon. So kapag po pinabayaan natin po ang kalusugan natin, nagpabigay po tayo doon sa mga cravings natin, doon sa mga katamaran natin. Hindi naman lahat, kasi meron talagang mga tao na parang wala talaga silang opportunity na kumain ng mas malulusog o masusustansya. Kasi nga sinasabi, health is wealth. Health is, kumbaga, mahal. Mahal na maging malusog. Pero marami po tayong mga bagay na pwedeng magawa para ma-maintain natin yung kalusugan. Kaya tatandaan po natin, health is wealth. Doon papasok yung health is wealth. At sinabi din po dito na pagnanakaw ito sa atin pong Diyos dahil yung kalakasan natin, instead na ginugugol natin para ma-share din natin sa iba yung magbuting balita, ang nangyayari, nafo-focus na lang tayo doon sa sakit na meron tayo o di kaya naman ay kung ano yung work na ginagawa natin kasi hindi na natin doon napapahalagahan. At ninanakawan din nila ang kanilang mga kapwa-tao. Ang pagkakataon ng pagpapala sa iba, ang pinakagawaing sanhi ng pagkasugo ng Diyos sa kanila sa sanlibutan ay napaikli sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan ng pamumuhay. Pansin mo, pabata ng pabata ang namamatay. Kasi mas lumiikli na yung lifespan ng tao dahil dun sa mga lifestyle na meron tayo. Marami ng mga processed foods, marami ng mga kumbaga, mga ginagawa. Pero mapapansin din po natin na marami din po yung mga nagiging health conscious. Kasi marami na rin ang nakakapansin na paikli na nga ng paikli ang buhay ng tao. At hindi rin nila napaging angkop ang kanilang mga sarili na makagawa kahit iyong sa maikling panahon ay maaari sana nilang maisagawa. Inaari tayo ng Panginoon na nagkakasala pagka sa pamamagitan ng ating mga kagaliang nakapipinsala ay pinagkakaitan natin ng mabuti ang sanlibutan. So doon po nagtatapos yung ating pong chapter 72 ng ating pong messages to young people. So in short, Josh, na tayo ay pinapaalalahanan na kumbaga alagaan natin yung ating kalusugan. And especially, habang tayo bata pa, habang may kalakasan pa tayo, mga kapatid, mga kaibigan, magbigay rin tayo ng time, effort sa atin pong sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Dahil pag tayo nagkasakit, although kung ang iba sa atin, bagaman nakaramdam ng karamdaman, dun lang po natin maiisip na parang dapat nagbigay din ako ng effort sa atin pong Panginoong Diyos. Na wag sana humantong doon, mga kapatid, na habang maaga pa, habang tayo may kalakasan pa, habang kaya pa po natin, i-balance po natin, magkaroon tayo ng sa pagdedesisyon, may stop tayo sa ating mga desisyon na wag lang po lagi tayong go. Magkaroon din po tayo ng stop sa ating pong mga pagdedesisyon sa ating pangkalusugan, sa ating mga gawain dahil yung epekto po ng mga kapatid, hindi man po natin kaagad makita at the later days, doon po natin makikita yung result. Okay? Kaya naman, mga kapatid, narito po ang maikling summary ng ating pong tinalakay sa ating pong chapter 72 na pangangalaga ng kalusugan. Sabi po dito, ang kabanatang ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagtuturo na ang kalusugan ay mahalagang bahagi ng Kristiyanong pamumuhay. Ang ating pong katawan, isip at espiritu ay magkakaugnay. Yun po pala yung gustong ipabatid sa atin, mga kapatid. Kapag pinabayaan doon po natin ang ating katawan, humihina ang isipan at naapektuhan ang espiritual na buhay. Ang kabataan ay tinatawag na maging maingat, disiplinado at responsible sa kanilang pamumuhay sapagkat ang isang malusog na katawan ay mas handang maglingkod sa Diyos. Parang ang nangyayari kasi, ang nasa isip ng tao, magkaiba yung aspeto ng physical, ng spiritual, at ng emotional. Pero katulad ng sinabi sa atin, buo ito, isa ito. So, kumbaga, maapektuhan lang ang isa, pwede ring maapektuhan na ang lahat. iba. Okay.
Kaya naman, sa ating pong tinalakay mga kapatid, meron lamang po tayong 4 na points na atin pong matatanim sa ating bawat isa at atin rin pong tatandaan ito mga kapatid. Unang-una po na atin pong points ngayon ay ang atin pong katawan ay templo po ng atin pong Panginoong Diyos. No? Hindi po natin ito pag-aari ang ating mga katawan mga kapatid. Huwag po natin pabayaan. Huwag po natin hayaan na masira unti-unti. Ito ay ipinagkatiwala ng Diyos, kaya ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi po ito option, kundi ito po ay responsibilidad ng bawat isa po sa atin. Pangalawa, ang maling gawi ay sumisira sa atin pong isip at espiritual. Yan. So kung ang atin pong nagagawa ay yung labis, yung mga labis, no? Hindi lang sa pagkain, Sa iba pang mga sa iba bagay. pang mga bagay, no? Kulang Pero, sa pahinga. Pero especially, yung sa cravings ng pagkain, pero merong tips na pwede nating magawa. Kapag tayo daw nagki-crave sa isang pagkain, uminom lang tayo ng tubig. Tapos, kambawa, nakainom ka na ng tubig, nagki-crave ka pa rin, uminom ka pa rin ng tubig, hanggang sa mawala yung cravings mo at mabusog ka na. Magwa-water therapy. Magwa-water therapy. Hindi, kumbaga parang ito yung one way mo in deceiving your mind na hindi mo naman kailangan yung food na yon. Kumbaga cravings lang yon na mawawala din siya kaagad. Kumbaga bugso siya ng damdamin. Ganon. Okay. No? So, wag po natin hayaan na lumabas din tayo sa kulang sa pahinga, puyat, at bisyo. Yan. Ay unti-unti daw po itong sumisira sa ating pong disiplina sa ating sarili at lakas ng loob sa isang kabataan. Pangatlo po mga kapatid, ang kalusugan ay may epekto sa malinaw na pag-iisip. Ayan, syempre naman kung ikaw naman ay talagang pagod at mahina yung pangangatawan, yung ating pag-iisip ay talagang hindi na talaga siya matuwid magdesisyon. Minsan may kulang-kulang, minsan nakakalimutan na natin yung kukunin natin. Minsan naman parang balisa or di naman kayo mabilis tayo magalit. Hindi ba mga kapatid, alam ko nararanasan nyo po yan once na tayo ay may kakulangan or epekto, maling epekto sa ating pong pangangatawan. Especially pag meron tayong dinaramdam, no? May mga hindi na tayo tamang desisyon na ating pong nararamdaman. Kaya, ang malusog na katawan ay tumutulong upang masunod ang kalooban ng Diyos. Pang-apat po mga kapatid, ang pagpipigil sa sarili ay tanda ng tunay na Kristiyano. Yan, magkaroon daw po tayo ng pagpipigil, disiplina sa ating mga desisyon sa pagkain, sa ating sarili, sa pagpapahinga, sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano ay bunga ng Espiritu Santo sa ating pong buhay ng isang mananampalataya. Ayan. So kung paano nga ba natin ito mai-apply sa ating pong pang-araw-araw na buhay bilang mga kabataan or para sa atin in general, no? Sabi po dito, kumain daw po tayo ng tama at sapat. Yan. Matulog sa tamang oras. Ayan, matulog po tayo sa tamang oras mga kapatid. Gugulin natin yung 8 to 10 hours na tulog, no? At saka dito sa pagtulog na to, pwede na yung mga may work, halimbawa night shifts sila, ma-maintain nila yung oras talaga ng pagtulog. Kasi pag sinasabi naman dyan na hindi yung paiba-iba yung oras ng tulog natin. Kasi doon nagbabago yung body clock natin. At hindi yun nakakatulong sa pagre-restore ng katawan natin. Sabi nga, hindi natin nababalik ang tulog eh. Kumbaga, halimbawa, ay, itutulog ko na lang to bukas ng umaga. Hindi po. Hindi natin nababalik hindi natin nababawi yung tulog na yon. Yung puyat na yon. Pero, ang kailangan natin, kahit nasabihin natin na 10 tayo matulog, 11 tayo matulog, pero kung ito po ay mangyayari ay every night, schedule natin yung ating pong tulog, pwede pa rin ito. Kasi, bilangin natin, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede pa rin tayo maka-achieve ng ganong oras kung meron tayong schedule, at saka, kumbaga, repeated yung ating So, hindi naman porkit na night duty ka, hindi ka na makakakumpleto ng tulog or hindi ka na makakaano ng tulog. So, ang kailangan lang natin is yung repetition. Okay. Ganon. Para yung masanay ba yung katawan natin na hindi siya mawala doon sa schedule ng katawan natin. At isa pa, dagdag pa mga kapatid, na ang pagtulog ay siya po yung nagre-recover ng ating pong pangangatawan
di lang po natin nakikita, ito po ay unti-unting nire-recover kung ano po yung nadadamage sa isang buong araw na atin pong pagkilos, paggawa, no? Ayan. At pangatlo, iwasan daw po natin yung atin pong mga bisyo at labis na stress. Yan, yung atin pong mga paggamit ng mga, although marami namang uri ng bisyo, ganoon na rin yung mga bisyo na yun ay nakapagbibigay rin naman po sa atin ng stress level. Tumataas din po yung ating mga stress level dyan once na yung atin pong mga bisyo na ating ginagawa ay atin pong patuloy na ginagawa na hindi natin nakikita na nakakaapekto na siya sa atin pong pangangatawan. Pang-apat, magkaroon po tayo ng ehersisyo kahit mga simpleng lakad lamang mga kapatid. And last, maglaan po tayo ng oras para sa pahinga at pakikipag-usap po sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay magkaroon ng one-on-one conversation sa ating pong Panginoong Diyos. Manalangin tayo, magbasa tayo ng Bible dahil doon mas makapagbibigay ito ng relaxation. Di lang sa ating pangatawan, ganoon na sa ating isip mga kapatid. Makiklear yung ating pong mga katanungan, bagaman kung nakakaranas tayo ng mga problema, no? Makipag-communicate lamang tayo sa ating pong Panginoon. Kung tayo sa panahon ngayon, meron tayong ChatGPT, sa ating pong pananampalataya ay meron din po. Yun po ang ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Bagamat maliit na disiplina sa ating sarili, ay ito po ay malaking protection na po sa ating pong mga hinaharap na mga pagsubok. Kaya naman sabi po ni Sister Ellen G. White sa ating pong talakayan, ang pagpapabaya sa kalusugan ay nagpapahina sa kakayahan ng tao na mag-isip ng tama at sundin ang kalooban ng Diyos. Ayan. Yun po yung atin pong palaging na papag-usapan sa oras na ito na once na pinabayaan natin yung ating kalusugan ay pinapahina po nito yung desisyon sa atin pong pag-iisip. Kaya naman ang challenge sa atin ngayong tanghali mga kapatid, kung tunay po nating mahal ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating mga sarili, ipakita mo ito sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan at sa kanyang ipinagkatiwala sa atin. Yan. So, bilang kabataan or bilang mananampalataya, anak ng Diyos, ano yung isang gawi na atin pong kailangan gawin at baguhin simula sa araw na ito mga kapatid? Kung tayo ay merong New Year's resolution, no? Nagkakaroon tayo ng mga New Year's resolution sa atin po mga sarili, isama po natin yun. Ano po yung ating isang gawi na kailangan po natin baguhin sa ating sarili na hindi na po natin gagawin in the next year? Amen. Mahalaga to kasi, kumbaga, New Year, New Me, palagi nating sinasabi yun, ano? Pero, marami tayong mga sinusulat na New Year's resolution. Ang tanong sa atin, nagagawa ba natin to sa taon na yon, ano? So, paalala po sa atin, mga kaibigan, sa atin pong mga kasama, sa atin pong radio, gano'n din po sa ating Facebook Live, ay patuloy po tayong, kumbaga, maging committed doon sa atin pong isinulat sa atin pong New Year's resolution. At isang paraan po para po tayo maging committed dito, makatulong, ipanalangin po natin ito. At tuwing sinasambit natin ito sa atin pong panalangin, tuwing inaalala natin ito po yung magiging way or magiging paalala sa atin na ito pala yung ipinangako ko sa aking sarili, ipinangako ko sa aking Panginoon, na ako ay magiging malusog sa taong ito, hindi lang para sa aking sarili, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para rin sa aking Panginoon, kundi Amen. para rin sa lahat ng mga taong nasa paligid ko. Amen. Amen. And so, sa mga oras nito, dyan po nagtatapos ang ating pong talakayan. And I hope and I pray, nagkaroon po tayo ng reflection sa ating sarili at magkaroon po tayo ng panibagong application sa ating pong buhay. At pansamantala po muna natin ihihinto ang ating pong talakayan. At kami po ay nagpapasalamat na makasama po namin kayo sa tanghali pong ito, na nakapakinig po tayo ng panibago na namang makapagbibigay ng inspirasyon sa ating sarili, ganun na rin po sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya naman po, patuloy ko po kayong inaanyayahan na makasama po ulit sa ating pong susunod na talakayan in the next Sunday. And I hope and I pray ay makasama ko po ulit kayo sa ating pong talakayan. At nagpapasalamat rin po kami sa ating pong mga listeners via radio, via Facebook Live at sa atin pong mga bumubuo ng
radyo natin 101.7 at sa nakasama po natin technician sa tanghali pong ito. Ikaw, Sister NJ, baka may gusto kang pasalamatan? And thank you din po na nakasama po ulit ako sa atin pong pag-radio at ganoon din sa atin pong ministry na kung paano po natin pangangalaga ng ating sarili para po tayo ay magamit din sa banal na gawain. And I'm so glad dahil napag-aralan natin itong topic na to na napaalalahanan tayo na ang kalusugan natin ay yung pinakamahalaga na aspeto ng atin pong buhay. Dahil dito nagmumula ang lahat. Dito, kumbaga ito yung pinakasentro. Ano po? So, in-invite ko lang din po kayo na i-like ang atin pong Hope Channel North Philippines. Magpa-plug lang ako. Ano? Ang atin pong Facebook page, Hope Channel North Philippines. Ganon din po ang atin pong YouTube page na Hope Channel North Philippines. Ayan, pwede rin po kayo makapanood ng mga iba't ibang topics dyan. Pwede po pang sa kababaihan, sa mga kabataan. Ano po? Meron din po tayong pangkaalamang pangkalusugan. Kung gusto niyo pong makapanood ng mga tips about po sa health natin, every Saturday po yan, 4 to 5 p.m. sa ating pong Facebook page na Hope Channel North Philippines. At ganun din po kung gusto niyo pong makapakinig ng mga awitan at mga reflections, every Wednesday naman po, 7 to 8 p.m. Ayan po ang programa nating Sing and Tell. So muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, atin pong inaanyayahan at i-close ang ating pong talakayan sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa mga oras nito, napakabuti mo po sapagkat ang inyo pong kadakilaan, ang inyo pong pag-ibig ang siyang namumutawi sa bawat isa. Salamat Ama sa buhay. Salamat sa kalusugan na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa bawat isa. Tulungan mo po kaming maging tapat, nakatiwala ng aming katawan, ng aming pong isip at ng espiritu. Naway ang aming pamumuhay ay maging kaluwalhatian sa inyo, Ama. Idinadalangin ko po, Ama, ang aming pong mga listeners via radio, via Facebook Live sa kanilang mga tahanan, na patuloy niyo nawa silang ingatan, patuloy ng pagkalooban ng biyaya. Ang kanilang mga trabaho, Ama, ay patuloy niyo nawa silang samahan, maging biyaya sila, Ama, sa kanilang mga nakakasalamuha araw-araw. At naway maging pagpapala din nawa sila, Ama, na makatulong, makapag-share ng mga magagandang mensaheng may kinalaman sa kung paano lumago ang pananampalataya bilang Kristiyano at mas mapalapit ang loob sa inyo, Ama. Idinalangin ko rin po, Ama, ang radio station na ito na patuloy niyo pong ginagamit sa pagpapalawak ng inyong pong banal na salita, na patuloy niyo pong pagkalooban ng iba yung pag-iingat ang mga staff, pagkalooban ng mga biyaya. Ama, nagpapasalamat din po kami sa oras na ito na napakinggan po namin sa kung paano po namin ingatan at alagaan ang amin pong lupang pangangatawan na ipinagkalob niyo po sa bawat isa. Nanaway ang amin pong mga kalakasan maging biyaya sa iba at maggamit po ang amin pong kalakasan sa inyo pong banal na gawain. Maraming salamat, Ama, sa pag-iingat sa buhay na pinagkakalob niyo po. Ibinabalik po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Siya'y darating, Jesus muli